Pero ngayon, mas nakita natin yung bagsik ng agila. Yung bagsik ni VP Sara Duterte, mas nakita natin ngayon. Ako, haharapin ko itong mga buhayang inang itong mga ito. Kahit magsama-sama pa silang buhaya, kaya ko kayong harapin. Ganyan ang ginawa ni VP Sara Duterte at patalinuhan tayo, hindi nyo ako madadali. Eto, napatunayan niyan dito. Ito, pasok. Ang masasabi nating the only person na pag pinalitan si Pangulong Duterte ay maaring mahigitan pa yung kanyang trabaho. Yan ang pagkakilala natin sa kanya. Ano ibig sabihin? Nung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating mayor ng Davao, gumanda Davao, mahigpit. And the only person who can surpass that kind of leadership, walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kaya nga nung nag-mayor na si Inday Sara Duterte, alam mo, sabi ng mga taga Davao, mas stricto. Mas malupit pa pala ito. Akala namin yung tatay na ang pinakamalupit. Yung tatay, mabait pa yun eh. Pagka itinabi mo kay VP Sara Duterte, mabait pa yun. Sa lagay na yun. Nung pumalit si VP, grabe mas lalong natameme ang Davao sa sobrang stricto ng kanyang anak na si Inday, di ba? Yun yung pagkakilala natin. Pero ngayon, mas nakita natin yung bagsik ng agila. Yung bagsik ni VP Sara Duterte, mas nakita natin ngayon. Without the help of his father, di ba? Of her father pala, without the help of, sabi nga niya, yung asawa niya, wala dyan. O si Baste, wala dyan. Di ba? Talagang, ako, haharapin ko itong mga buhayang inang itong mga ito. Kahit magsama-sama pa silang buhaya, kaya ko kayong harapin. Ganyan ang ginawa ni VP Sara Duterte at patalinuhan tayo, hindi nyo ako madadali. Eto, napatunayan niyan dito. Ito, pasok. May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and resource persons. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Kita nyo? Si VP Sara Duterte, nag-iisip lang. Kita nyo? Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you. Mr. Chair? Yes, the Honorable Vice When you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Mali ang sagot mo kagad, Brad. Di ba? Nung nagpadala ka ng invitation, it's in aid of legislation. Anong sabi mo? Yes po. In aid of legislation. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Ang ano Kayo po? Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay Sabi niya. Di ba ang ino-oath lang ay yung witness at kami po ay resource person? Ang ino-oath yung ano po. Yung ano po? Ano po yun? Sige, sabihin mo. po sa rules ninyo, witnesses. Ayon sa inyong rules, mantakin mo mas alam pa ni VP Sara Duterte yung rules nila kesa sa kay Chua. Hello! Chua! Where is the According to your rules, Your Honor.
Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Oh, resource Lahat po person naman. considered as resource person and witness. Lahat po considered resource person na sa witness. Hindi kasi ano eh. So palusot na, nagpapalusot na. Kasi ang sabi dun sa rules, only witness. Di ba? Oh. Yan dun sa rules eh, witness. Oh, sandali. Your Honor, yung witness lang dapat ang mag-oath. Hindi yung resource person. O bakit ganun? Pareho lang yun eh. pareho lang. Hindi, kung pareho pala, ba't pinag-iba pa pangalan? Hindi, tama nga. Di ba, kunwari, sabi mo, red, blue. Your Honor, red, blue, pareho lang yun eh. Hindi. Red, tsaka purple. O kaya purple at tsaka blue. Hindi. Kunwari, sasabihin mo ngayon sa Your Honor, ang purple, ganito yan eh. Ito kulay niyan. At ang blue, ganito. Sabihin mo ngayon dun sa doon sa kunwari, nagpapapintura siya. Anong gusto mo? Purple o blue? Sasabihin naman isa, hindi, pareho lang yan. Hindi pwedeng pareho yun. Kaya nga magkaiba pangalan eh. Purple at blue eh. Ibig sabihin, magkaiba. Bakit pa tinawag na witness at resource person kung pareho lang? Tama, mali. Gago! Di ba? Ay, nako. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Tama naman. Tama. Lahat kami, resource person. Tama. But according to your rules, only witness will oath. Patay ka ngayon. Yari ka! Aral-aral din minsan, tsuwa. Aral-aral, minsan. Po, ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Kawawang nila lang. Kung ako dito, uwi na ako. Uwi na ako sa palda ng asawa ko. Hindi, kung ako dito. Hindi kasi hindi. Oo naman eh. Resource person lang kayo. Hindi kayo witness. Huwag kayo mag-alala. Resource person lang kayo. Sabi ni BP, Sir, Your Honor, according to your rules, only witness ang nag-o-oath, hindi ang resource person. Only witness ang nag-o-oath. Kung gusto mo, baguhin mo yung rules nyo. Yan ang problema sa inyo. Gagawa-gawa kayo ng rules, tapos hindi nyo alam. Diba? Gagawa-gawa kayo ng rules, tapos maggagawa kayo ng ibang rules para sundan. Ano to? Wala po kayong rules sa resource persons. Gago! Pahiya. Paano na yun? Pahiya kayo. Basa! Sabi ni BP Sara Duterte, ano nga ka ngayon? Sabayan natin ang music to. Ulit. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Ano lang po? Yung term lang po yun eh. Term Pero lang, term. considered as a resource person din po kayo eh. Ma'am, term lang po yun. Pareho din ibig sabihin nun. Resource person at witness. Pareho lang din yun. Kung ako talaga, iyak na ako. Kasi mantakin mo, ikaw ang honorable chairman ng committee. Pahiya ka sa sarili mong rules. Kuya! Mag-resign ka na lang kaya? Mag-resign ka na lang, palitan ka na lang ni BP Sara Duterte. Mas alam niya yung rules kesa sa'yo eh. Hindi pwedeng pareho yun.
Napaka-importante ng mga term. Alam nyo ho ba sa batas? Pag tumingin kayo ng batas, kasi ako, alam mo, napipilitan ako mag-aral ng batas eh. Totoo, walang biro. Sa batas, sa mga Republic Act, ganito, na andyan yung mga definition of terms. Bakit? Kasi pwede ma-misinterpret eh. Kung ano ibig sabihin ni ganito, ng ganitong word. Kaya nandun nakasulat mismo yung definition of terms. Para walang kasi importante batas yan eh. Kailangan detalyado kung ano yung ibig sabihin pag ginamit itong salitan to. Kaya nakalagay yan dyan sa simula, sa mga Republic Act. Kaya nakasulat yan, definition of terms. Pag sinabing public official. Pansinin nyo kasi binasa ko yung Code and Conduct of a Public Official. Nakalagay doon, ano yung public official? Terms, definition of terms, public official, nakalagay dyan. Importante kasi yun. Kasi pwedeng, ano ibig mo sabihin public official? Ibig sabihin yung mga nasa public lang. So mga nasa private, hindi na. Mga private, which is, hindi, kasi may mga private, na private company na under ng government, yung, so nakasulat talaga doon. Ibig sabihin ng public official, yung elected lang o appointed lang. Nakalagay doon. Very specific, the definition of terms. In every law, including yung mga rules nila, it should have a definition. So kung magpareho lang yung witness and resource person, bilit nyo na lang yan, burahin nyo na yan. Ginagago nyo lang ang rules pa kayo. Yes, sir. Resource persons nga po Kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Wala friend si kuya. Comsec! Gago! Comsec! Ano po yun? Ano ba yung pinadala nyo? Ang dali, naiipit ako dito. Wala akong alam. Pagutusan lang ako. Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair. Ang taray ni madam, Madam, wag mo naman masyadong tinatarayan si Chua. Pahiyang-pahiya na si Chua. Baka umiiyak na ngayon yan. Kawawa naman. Point of order. The next performance will start momentarily.